Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan sa Guitarius. This reading is for you. Tingnan natin na yung August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Sa baba ng video for personal reading. Yung sa general reading kabayan sa Guitarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Sagittarius in August. Unahin natin to. Hindi ako gano'ng makagalaw kasi nasa, andyan gagalaw yung ano ko, stand. Money path, okay. A path with money is waiting for you to find it. Siguro, handito yung situation na kung mga gusto niyo na magbago ng trabaho, okay, may mga magbi-business, investment. Also, tandaan nyo is August is a lion gate. Ibig sabihin, this is a time na it's good kasi 8 siya, di ba? It's more siya good sa pag-i-invest, sa wealth, prosperity, abundance, yan. Lahat ang lucky is in August, kaya maaring eto na yung pagkakataon, ano? Kung kailangan, kung gusto mo mag-business, maliit man o malaki yan, umpisa mo na ng August. Kasi maaring August is mag-ano ka, mamumunga siya na maganda. And di ba? Dito rin new opportunities, possibilities, and path opening up. Eto na nga, di ba? May mga mag-o-open sa'yo, no? May mag-o-open na mga door o may mag-o-open na pathway. Yan, may mga new opportunities, yan, mga possibilities, path opening. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, mag-go forward ka dyan. Siyempre, dito na rin sa art, work, achievement, and success. Andito rin yung situation na you need to think in advance, no? Sinasabi rin dito, kung titingnan mo si Aunt, di ba, bago pa dumating ang mga sakuna, disaster, o ano man yan, nag-a-advance na siya, di ba? Ibig sabihin, kung sa money yan, kailangan mo mag-save ng money in advance, no? This is the time or maaring kinakailangan na, maaring ganun, para sa yung opportunity, para sa yung pera, or kung sa trabaho yan, bago ka lumipat, mag-apply ka muna, no? O kaya kung baga, gusto mong mag-abroad, siguro, asikasuhin muna yung mga dapat asikasuhin bago ka mag-apply, no? Para, kumbaga, maglikom ka, no, pag-aralan mo at wag lang isang option or wag lang isang company kasi pwede kang madaya, di ba? Kailangan mas matalino ka sa kanila. Someone is living your life. Kung ano man ito, kung sino man, kung ikaw man, or someone may aalis sa buhay mo. Kangaroo, unsettled time, need to plan ahead. Ito na yon, no? Kailangan is wag lang jump ng jump ng jump. Walang hindi pinag-iisipan dahil hindi yun makakagod sa'yo. Kailangan planuhin maigi. May mga unsettled time na hindi mo talaga naaayos. Sagittarius, yun yung problema mo, no? Minsan talaga may mga hindi ka nagtiting advantage always. Siyempre, vacation, maaring iba sa inyo is magbabakasyon kayo or you're in a vacation, ganyan, maaring magre-rest muna kayo or kinakailangan muna, no? Situation. At siyempre, merong mga sorrow over a loss. Kung sa mga sorrow yan, maraming klase ang ibig sabihin ng loss. Loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of something. Yan, may mga lungkot. No, tingnan natin ang energy ni Sagittarius. August energy ni Sagittarius, please show me. Devil! The Ten of Cups, oh. May union pala kayo. Sabihin, may makikita-kita. Mga magkakamag-anak, kapatid, karelasyon, kaibigan, pwede rin. Okay, di ba lumabas talaga siya, Okay, ang energy mo, happy ka naman sa nakita ko. You try to make it balance, no?
in this August, ang nakita ko, happy situation, may mga bagay o sitwasyon na paninindigan mo, ipoprotektahan mo, dedepensahan mo. May mga sitwasyon na magiging masaya ka, may mga kasiyahan na magaganap o mangyayari. Magkakaroon din syempre dito is pagtutulungan, pagkakasundo o pag-uusap ng mga mahal sa buhay, no? Andito yung sitwasyon na yun. Yun nga lang, may mga bagay na magiging toxic sa'yo. Hindi lahat, siyempre alam mo naman sa buhay, di ba? May saya at may lungkot. Siyempre, sa iba sa inyo, you are stuck. No, may mga stuck situation, ako nakikita, kung ano mang stuck yan, hindi ko alam. Maring dito sa overloss or may mga chain na naka-chain ka pa doon o may mga bagay na kailangan i-work out or mag-pay attention doon sa sitwasyon na yon, ano? Maaring gano'n, kaya ka na-stuck. Kumbaga is, iba sa inyo, you're holding back to change to your best version this time sa nakita ko. Pero happy yung nakikita ko energy mo sa iba sa inyo by this August. Yan, magiging happy ka, andito yung strong will mo, andito yung situation na may mga pagkikita, union, bonding, or magiging busy siguro yung iba, no? Yan, baka may mga busy situation happen into your life. May mga fortunate outcome at may bagong panimula. Sa iba is bagong panimula kasi nahandito rin si sorrow over loss. Ibig sabihin ay may bagong panimulang magaganap o mangyayari by this August. Anong parating kay Sagittarius? This August, ano pong parating? Sana walang mangyarang rejection, no? Or dissatisfaction. Iba dito is you feeling bored. Uy, ang dami. Ang parating, okay, parating sa'yo. Ay, sorry. Parating sa'yo, medyo may stress, ano? Siguro may mga bagay na alalahanin mo. Medyo stress, depression, anxiety, situation. May mga bagay na hindi ka makapag-desisyon. May mga bagay na bibigyan mo ng effort and hard work or magpo-focus ka doon sa situation na yon. Pero, ano siya hindi siya magiging maganda yung resulta. Hope, wag naman sana, no? Wag naman sana. Pero, sa iba, siguro, yun ang nakikita ko. Yan. Kumbaga, stagnant to, may mga bagay na umaasa ka or nahandin yung hope. Pero, ang sabi kasi dito, ano try to make it balance lang. Ganyan. May lungkot ka. Kumbaga, darating ka sa point by the August na pipikein mo yung nararamdaman mo. Kunyari, happy ka. Kunyari, okay ka, but you're not okay. Mga ganyan situation. May mga situation na hindi ka makapag-desisyon. May mga situation na ah, aimless yung pagtsatsaga mo. May mga sitwasyon na iiwasan mo o i-avoid mo. May mga ganun sitwasyon ako na nakikita dito. Mapanghihinaan ka ng loob actually, no? Dito. Sana wag, pero para ma-reverse mo ito, siguro give an effort, more mo pang siyang bigyan ng effort. More ka pang mag-focus and commit dun sa situation na yun. Kung kinakailangan humingi ka ng tulong, humingi ka ng tulong. Kung kinakailangan dun sa sitwasyon na yun, no? Kumbaga, kung kailangan pag-aralan, pag-aralan. Kung kinakailangan may alamin, alamin, gawin mo na para hindi mangyari yung sitwasyon na yun. Ganun ang nakikita ko. Para hindi ka na ma-disappoint or hindi ka ma-stagnant, syempre. Ganyan. May mga bagay na matatakot kang mag-move on. Kasi nandito rin si Sorrow kasi. Sorrow and the Chain. May mga ganung bagay. Yun ang parating sa iyo. Siyempre, ang parating din sa iba sa inyo ay merong makikipag-dealing, no? Maybe someone want to deal sa iyo o magkakaroon kayo ng mga pag-uusap, magkakaroon ng partnership, may mga mag-share sa iyo ng something, either goals or you share your goals or you share your experience, maaaring ganun sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na need to develop, mga ganun. So nakikita ko dito, may mga sitwasyon na maaring hard sa'yo
by this August. Sana wag kayong lahat. Sana. Kaya sinasabi ni Ditiwa, need to plan ahead. Diba? Need to plan ahead. Ha? Nandiyo rin si Aunt. Paghandaan mo na para hindi maganap. Anong dapat iwasan? May mga ano sa'yo, siguro may mga makipag-usap, 2 hanggang 3 person, yan. Baka may makakasalamuha ka o may taong kukonek sa'yo. Ano dapat iwasan? Sagittarius. Tama naman. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, okay, iwasan mo yung mahata ka ng nakaraan, mahata ka ng sitwasyon, or ma-disorganize ka. Yan. Iwasan mo yung lungkot. Iwasan mo na mawalan ka ng pag-asa or hope. Iwasan mo na ilusyon ka ng ilusyon pero wala ka namang ginagawa. Iwasan mo na magkaroon ka ng limitation when it comes to yourself. Kumbaga, kung may mga bagay na pwede mo pang gawin, gawin mo, ang sinasabi dito. Iwasan mo yung ma-manipulate ka ng situation. Iwasan mo na linglangin yung sarili mo o dayain mo yung sarili mo. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng peaceful solution when it comes to yourself. Siyempre, mga away, gulo, disagreement, battle, tension, iwasan mo yun. Sinasabi dito, iwasan mo yung mga, if there's a dreams that na pwedeng mag-shatter sa buhay mo, huwag mong iisipin na hindi mo na siya makakamit forever. No, hindi, mali ka doon. Kasi with the Ace of Cups is makakamit mo siya. No, kailangan mo lang ngayon siguro is you need to learn to grow din kasi kaya nangyayari mga bagay na yun. Iwasan mo na ma-out of balance ka at hindi ka makapag-forgive, no? Sa mga bagay-bagay o any situations into your life. Mahalin mo at pahalagahan yung sarili mo, the best, no? Yun ang sinasabi ito, huwag ka mag-isolate, iwasan mo yung mag-frustrate, ma-feel empty or ma-feel drain, iwasan mo yun, or ma-disconnect ka sa sarili mo or sa mga goal na gusto mong makamit o magganap sa buhay mo. If there's a failed, may pag-asa pa naman, no? Yun nga lang, bibigyan mo yung ganito, si kangaroo, tsaka si ant, ha? Syempre, iwasan mo yung, alam mo yung matakot ka na makipag-usap, makipag-argument, kung alam mo naman na makakagood yun sa'yo, mas maganda yun, speak out din ang kinakailangan dito kasi. Alam mo ba na may tao dito na masama yung ugali, silosa, baka ikaw yun na. Walang yaka. Walang yaka tuloy kita, sorry. Baka ikaw yun. No? May tao dito na, yan, sana hindi naman ikaw yung bully. Yan, may bully situation, may tao na liar, unfaithful, yan, may sitwasyon ganun, may taong masungit, troublemaker, yan, may tao dito. Doon. Tsaka, may tao na parang sinasabi niya, hindi kita tutulungan, hindi kita close, hindi kita kaibigan, wala akong pake. May taong ganun. Siguro naman kilala mo na yun. Tingnan natin, love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho, or pamilya. Kamusta ang love ni Sagittarius by August? May taong weak, ano? May taong weak. Okay, when it comes to love. When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay, ay, may nag-i-spy sa'yo, Sagittarius, may nag-i-spy sa'yo. Maaari din sa iba sa inyo, may tao yung nagtatanong-tanong siya sa mga kakilala mo, ganyan. Tinitingnan niya yung social media mo, maaaring ganun sa iba sa inyo. Yan, meron ako nakikita na. O maybe this is you,
Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay, sa single muna, sa single. Sa single, may taong nag-iisip sa'yo dito. Iniisip ka niya. Nagkakaroon siya ng thinking o naghihintay siya ng hindi siya nagsasalita actually eh. Hindi siya nagsasalita or maybe this is you hindi siya nagsasalita. Hindi ko nakikita ang nagsasalita siya. O hindi ko siya nadidinig. Sabi, ate, nakikita mo ba yung nagsasalita? Hindi pala nakikita. Nadidinig pala yun. Pero hindi yung wishful thinking niya, no? When it comes sa'yo. Naghahanap siya ng, kasi ikaw yung person na ideal person niya sa mga single, Sinasabi niya na ideal person ka niya. Nag-iisip siya kung paano kanya kakausapin. Sabi niya, mahalaga ka dito, handun yung love, naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon, at tamang sitwasyon, no? Doon siya sa sitwasyon. Nagkakaroon siya ng thinking, nagkakaroon siya ng doubt sa sarili. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung mag-move forward ba siya or hindi. Pero handun yung pagmamatsyag. Kasi natatakot siyang ma-reject nitong taon na to. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, maaaring kasamahan nyo sa trabaho. Maaaring ganun. Sa nakikita ko dito. Or makakasama nyo siya. Or makakausap mo siya by the internet. Or sa iba naman sa inyo, sa mga halimbawa sa bagong trabaho mo, sa bagong papasukin mong idea o makakasalamuha mo mga tao, doon mo siya makikilala. Kung kayo is separated ng tao na to, yes, nagkaroon ng mga disloyalty dito sa situation. Kumbaga, hindi yung inaasam mo na pangarap when it comes to a relationship, hindi pala. Hindi pala nangyari. No, nagkaroon ng mga depression, andun yung lungkot, andun yung depression, naging dramatic, kumbaga, yung relationship na ito, no? Pero, ang nakikita ko dito ay isa kasi dito matigas no? Naging matigas na, kumbaga. Sa nakikita ko dito, naging matigas na siya. Ang hindi ko lang maintindihan kung hindi, nag-move on na siya eh. Oo, maaring isa dito is nirelease na niya talaga yung sarili niya sa'yo. Kasi nag-focus na siya with the Ten of Pentacles. No, nag-focus na siya sa mga project niya, sa mga stability niya, sa family niya. Yun ang nakikita ko dito. Pero sobra siyang nasaktan or ikaw to Sagittarius vice versa. Kasi wala akong pointed name. Sobrang nasaktan, sobrang naging dramatic. Kung tutuusin, handun yung need no? Naging needy siya or kinailangan ka talaga niya. Hanggang na lang dumating talaga na I need to release myself dito sa sitwasyon na sobrang nasaktan na talaga siya. Kasi siguro kailangan na rin niya mag-heal sa sitwasyon na to kasi ang nakita ko kasi sa kanya sobrang siyang na-let down nung relationship. Yun ang nakikita ko. Kung kayo naman is in relationship, no, kung kayo is in relationship, pero alam mo kung kayo is nagkahiwalay, itong tao na to na nagtitingin-tingin pa siya sa'yo, Sagittarius. Or vice versa tayo. Maaaring nagtatanong siya o tinitingnan yung mga social media na meron ka, gano'n. Nagkakaroon pa rin siya ng pag-a-analyze in this relationship. Nagkakaroon siya ng pagpaprogress. Yun ang nakikita ko sa kanya. Di babalik ba siya? Kung babalik siya, hindi niya rin alam. Kasi may doubt siya sa sarili niya. Hindi niya alam. Pero sa ngayon, focus siya sa kanyang meron ngayon. Sa pera niya, sa stability niya, sa trabaho niya. Ganun. Sa nakikita ko dito. Sa tingin ko, makikita pa rin kayo nito. Makikita kayo nito. Darating yung time. Makikita pa rin kayo. Magkakatagpo kayo muli. Sa mga magkakarelasyon dito, mayroong, di ko alam why, pero may drama sa relationship. May drama. May lungkot na nararamdaman. Kumbaga, there's a dark situation in this relationship. Sa magkakarelasyon, maaari may pinagdadaanan ang bawat isa o in this relationship. Sa iba sa inyo, pero pilit na nagpapakatatag. Kumbaga, nahandin pa rin naman yung suporta ng bawat isa, no? Suporta na with comes sa party ng babae o lalaki, ganyan. Diba, family, ganun.
may mga ganong situation ako nakita. Kumbaga, handito pa rin naman yung pakikipagsapalaran. Handito naman yung love kahit pa paano. Sana, di ba? Sana walang third party. Pero when it comes dito sa situation na to, siguro nagkaroon ng pangluloko, nagkaroon ng disloyal situation, ganyan. Nagkaroon ng insecurity in this relationship. Naging super emotion din kasi. Pero nakikita ko naman sa mga magkakarelasyon, nafi-fix siya. Nagkakaroon naman ng renewal pa rin kahit pa paano. Pero sana, if ever na may nagkakaroon ng third party, sana matanggal na at hindi na magtuloy-tuloy. No? Tingnan natin ang iyong money, Sagittarius. Kamusta po ang money ni Sagittarius this August? Money ni Sagittarius this August. Uy, may problema ka. When it comes sa money, may mga may mga utang ata kayo. May mga babayarin pa, no? Siguro, hindi sa time na kailangan maging, ka na, kinakailangan mo na na asikasuhin. Kumbaga, kung may utang ka, wag ka na mangutang. Sa money mo, ate, nagsasucess ba? Hindi. Hindi. Hindi ko nakikita. Problema, meron. May pagdadaanan kang problema. Hang ka eh. Hang ka dito. Kumbaga, it's time to save money. It's time to think to the future. Sinasabi dito. Kasi andito ka sa change, sa loss, ganyan. Siguro ito na yung need to plan ahead talaga. Si with a kangaroo. Yung iba may mga pagkakautang pa. May mga unfinished na utang o sitwasyon. May darating pa na problema sa'yo. Also, when it comes to money, this coming August, yun ang nakikita ko dito. Kailangan mo na itong aksyonan, ha? Para hindi na magkaroon ng malaking problem sa August. Yes, there's a problem. When it comes to success, yes, there's a delay. Mga ganyan. May delay. Magkakaroon ng pagbabago when it comes sa money mo this August. Good ba siya, ate? Hindi. Hindi siya good. Medyo mahirap ang pagdadaanan mo when it comes to money this August. Kaya ingat na lang. Kailangan mo ng strategy, no? Kung paano mo siya patatakbuhin yung money mo in a good way. Kailangan mo magplano ng new at magkaroon ka ng bagong pananaw when it comes sa money. Huwag ka lang maghintay dahil bumaksak yung bunga ng kusa. Any opportunity, ano ba to? Tingnan natin ang health mo. Kamusta po ang health ni Sagittarius? Or sa nakapaligid sa'yo? Sagittarius in health. When it comes sa health, dito ka sa manifestation mo, no? Parang may minamanifest ka when it comes to a health issue. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Sa health issue mo, siguro andito ka sa situation na you try to make it balance. Siguro yung mga kinakain mo, iniinyo mo, yun, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa health, very emotional ka. This August, ang nakikita ko sa'yo, magiging very emotional ka. And tsaka nakikita, malungkot no? Maaaring may mga iniisip ka or may mga ini-illusion ka rin dito. May mga situation na pwede ka mag-jungling when it comes sa August. Sana hindi ganun kalaki. Siguro emotional lang. Magiging super sad or emotional feeling. Siguro try to make it balance. Huwag ka masyadong mag-focus sa emotion mo. Siguro mag-enjoy ka rin sa buhay mo. When it comes sa health, may mga bagay na tao na maaring susuporta sa iyo kung may mga pagdadaanan ka na emotional situation, ganyan. May mga sitwasyon din naman na darating na
Kasi guided ka rin ng angels mo eh, no? Dito sa nakikita ko dito. May mga sakit, syempre, siguro andun yung may mga mananakit sa iyo, masakit ang likod mo, masakit yung bandang likod, ganyan, sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko. You're manifesting something, ay hindi ko lang alam why, kung ano yun. Siguro may na-manifest ka ba sa sarili mo, it comes sa health, sa kaibigan mo, sa family mo ba yan, mga ganyan. May you manifesting something about health. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero ang sinasabi dito, alam mo, kaya mong gawin ang lahat. Maaring may mga miracle coming when it comes by this August, ganyan. May mga darating din. May mga taong susuporta sa'yo. May mga taong magbibigay ng pagmamahal sa'yo. O ikaw ang magbibigay nito sa tao na may pagdadaanan na emotional situation. In the past, siguro andin yung may pag-aabandon na, maaring may inabandonahan ka na, or someone's abandoning you, or may nawalang buhay, may namatay. Tingnan natin any opportunity. Any opportunity ka lang. May new beginning ka. Mukhang babalik ka from the top, or from the basic, or from the zero. Any opportunities? By this August, ang nakikita ko sa'yo, may mga bagay na magiging salawahan. Salawahan? Ano yun? Pabago-bago isip. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga bagay na iisipin mo, magbabago-bago yung isip mo. Siguro moody type yun sa iba sa inyo. May mga makakaramdam ka sa iyo ng selosa, babae ka man o lalaki. Malalack of control ka. Iba sa inyo is lack of discipline. I hope wag mong gawin. Siguro andito yung sitwasyon na mag-relax ka masyado, no? O kung kulang ka sa tulog, sabi ko sa'yo, bumawi ka, mag-recharge ka, mag-meditate ka, sinasabi rin dito. Mag-trust ka sa intuition mo, And then also, ano pa, meron ka daw isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na inumpisa na hindi matatapos. Tapusin mo yon. Ibig sabihin, isipin mo na, ano ba yun ate? Ewan ko sa'yo, kapatid lang kita eh, di? Kung kapatid lang kita, ako lang nagsabi sa'yo. Halimbawa, ano bang pwede? Halimbawa, may inaasikaso kang isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na about to money, halimbawa, di ba? O kaya nag-aaral ka, hindi mo natapos yun. O kaya meron kang gustong pasukin, pag-aralan mo maigi, di ba? Bago ka mag-pursue, mga ganun sitwasyon. O halimbawa, may mga inaasikaso kang papers pero hindi mo naumpisahan yung pinagpabukas mo na lang o sa isang buwan na lang, ganyan. Ay nako po, ay nasa iyo na yun. Di ba? Yun. May mga ganung bagay ako nakikita sa iyo. Mm-mm. Sa iba sa inyo, dito kayo mapapakali. May mga bagay na hindi ka mapapakali. May mga bagay, mag-ingat ka rin, no? Sana hindi ikaw. May pang-aabuso. Hindi ko alam kung ikaw or someone, may pang-aabuso na magaganap. Aabusuduhin ka, o ikaw aabusuduhin mo yung sarili mo, ganyan. May mga gagawin ka daw na walang kabuluhan. Ganun. Or hindi siya, ano bang Tagalog nun? Walang purpose. Ganun. May mga ganun. Halimbawa, sabi ko sa'yo, di ba, napaka-very emotional mo, focus ka ng focus sa pagiging emotional mo. Anong purpose? Ikaw lang din nagpapahirap sa sarili mo, di ba? Mga ganun, example ko lang yun. At syempre, hope hindi pa rin ikaw yun kasi ikaw lumalabas dito. Huwag kang masyadong maging exaggerated or someone into your life is magiging exaggerated siya.
Ganun. Devil. Advice. Ito mo naman, no? Si Devil lang nandiyan ka. Basta natin sige. Si Devil, oh, nagpapakita eh. May tao dito na masama pa kay sa'yo, no? Parang sinasabi niya, sana wala kang maipon, sana wala kang ma-harvest, sana walang mangyaring magandang bunga, or sana ganito, sana malasing ka, sana. May taong nag-iisip na gano'n sa'yo, or maybe this is you. Pero ba't mo naman iisipin sa'yo yun, ano? May tao ako nakikita ng gano'n sa'yo. Uy, someone want to commit ah. May tao na naghihintay dito sa'yo. May taong naghihintay. Oh, baby, this you. Naghihintay siya na want to commit itong taon na to, no? Sa nakita ko to. May bigla mangyayari. By this, ano, there's a deep wound. Wala, panalo. May lungkot. There's a hardship situation. Diba sa inyo may financial problem? Di ba nananakit ulo mo, paa mo? May hardship na mangyari. Sana hindi yung energy na kuha ko. Mag-cross finger kayo. Pero paghandaan nyo pa rin ha, siyempre. Advice. Have faith, sinasabi dito. Maniwala ka lang sa taas. Lahat ng hiling mo ibibigay niya. Huwag ka lang maghintay. No? Kailangan mo rin kasi is to prepare progress. Ilaya mo yung sa sarili mo sa mga bagay o sitwasyon na hindi makakagot sa'yo. Magpakatatag ka. This is a time to move forward. This is a time to create, to growth, and free yourself in any situation na hindi mo ikakabunga ng maganda. As in, magpakatatag ka, focus, and kailangan mo ngayon ng magpasya or kailangan mo na ngayon magdesisyon sa buhay. Sinasabi rin dito, i-value mo yung meron ka sa ngayon, be grounded, don't be stuck, don't be trapped, and then plano, ang kinakailangan din, kailangan mo magplano. Kailangan sa'yo is logic organize ha, lalo na pagdating sa pera. And then, tandaan mo, you are the authority of your life. Siyempre, ikaw pa rin ang mag-handle at magkocontrol ng buhay mo. Sa nakita ko dito, kailangan mo lang magpakatatag. Makinig ka rin daw sa payo ng nakakarami. No? Kung ikakaganda naman ito ng payo yung sa'yo, makinig ka. Yun ang sinasabi dito. Arigato naman, second please.